Kamusta, Taurus? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang nasasagap niyong energy ng person mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ito yung card mo, Ace of Cups. Ang energy na nasasagap mo ay yung ending ng pagtatalo or problem. At saka count your blessings kasi ito yung time na feeling mo ay blessed ka. At saka mas mangingibabaw sa iyo ang emosyon. At kung meron ka mang pinagdaraanan na problem, maging kalma at piliin ang kapayapaan. Itong card naman ng person mo, ang energy na nasasagap niya ay patungkol sa tagumpay sa financial. Kung sa nakaraan walang resulta yung effort niya, dito ay pinapakita na magkakaroon na. At saka gusto niya ring magpahinga pagkatapos na makamit ang goals niya. Alamin naman natin kung ano ang advice ng mystical cards sa inyo ng person mo. Itong journey ang nagsasabi na huwag mong limitahan yung kakayahan mo at saka kailangan mo pang mas mag-grow. Hindi pa darating yung tamang timing para sa iyo pero kailangan mong magpatuloy at saka kailangan mong maraming matutunan. Itong next card na Lost and Found. Pangalawang card na ito para sa kung ano yung gusto mong makamit sa buhay or matagal mo nang hinihintay ay darating. Nagko-connect yung mga cards mo. Dalawang cards pa yung kailangan natin. Itong celebration naman dahil nga sa makakamit mo yung goals mo sa buhay, isa-celebrate mo to kasama yung loved ones mo. Hindi naman yung celebration na kailangan mong maghanda, kundi yung celebration na magiging happy ka, yung feeling mo. Itong card naman na ito ang nagpapakita na meron ka ng sisimulan na panibago sa buhay mo. Patuloy na lakasan ng loob at saka magtiwala sa sarili. Itong card mo na ito ang alamin natin. The Emperor, Nine of Wands at Knight of Wands. Base sa mga cards, kung merong maling trato ang ibang tao sa'yo, hindi mo yan deserve. Kasi kayang-kaya mong protektahan ang sarili mo at saka yung manindigan para sa ikakabuti. Maging confident at saka magtiwala sa sarili. Hindi lang yung sarili mo yung mapoprotektahan mo, kundi pati yung mga taong nakapaligid sa iyo or loved ones. Sa career, may trabaho ka man or magkakaroon ka pa lang nito, dalawang cards na yung nagsasabi na magkakaroon ng kompetisyon. Ganon din sa negosyo. Hindi talaga ito mawawala. At ang advice ng cards ay isipin mo yung pagiging professional, kung paano mag-grow at saka yung mag-focus ka sa career or negosyo. Mas punan mo yung pangangailangan mo at kakulangan kesa tingnan ang iba. Sa mga single, kaya ka nagugustuhan ng person dahil sa personality mo at saka looks.
Pero ang advice ng cards ay alamin mo kung totoo ba yung intensyon ng person na ito. Kasi dito sa mga cards pinapakita na sa ngayon, sinusubukan lang niya kung magiging interesado ka rin sa kanya. At saka itong person na to, ano man ang gender niya, active siya sa physical contact o kaya yung pagiging romantic. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon kayo ng pagtatalo ng person mo. Kasi mukhang bihira mo siyang makita or dahil sa sobrang pagka-busy ba niya, hindi kayo nagkakaroon ng communication. At ang advice ng cards, huwag mong hintayin na yung person mo ang lalapit sa iyo, ikaw yung lumapit sa kanya. Kasi kung hindi siya mahumaling sa trabaho niya, merong person na magpapakita ng interes sa kanya. Mareresolbahan nyo to ng person mo ano man yung problema na dumating. Maganda yung relationship nyo kasi sabay nyong tinutupad yung pangarap nyo. At saka pareho din kayo ng person mo ng plano. Ang ilan sa inyo gusto nyong bumili ng sariling bahay o kaya yung magkaroon na ng sariling pamilya. Two of Pentacles in reverse, Three of Wands at Page of Wands. Ang energy na nasasagap ng person mo, meron siyang plano pero hindi niya magawa dahil sa kakulangan sa financial. May posibilidad na babalik na siya, uuwi na siya sa inyo, or ngayon pa lang siya magpaplano na mag-abroad. At para naman sa ilang estudyante, mag-aral kang maigi. Pag-aralan mo yung mga hindi mo pa alam. I-review mo na lang yung mga alam mo. Paghandaan mo at saka kailangan ng pagtitiis para makapasa ka. Maging challenge sa iyo yung sinasabi ng mga cards. Huwag pang hinaan ng loob. Sa financial, mag-ingat sa risky na malaki ang investment o kaya paggastos. Kasi magkakaroon ka ng improvement sa financial. Pero kung mas marami kang naging gastos, yun yung magiging problema mo. Kaya iwasan na malaki yung mga ginagastos. Para mararamdaman mo na may pagbabago sa takbo ng financial mo. Sa mga single, kung meron kang personal problems or meron kang mas binibigyan ng prioridad, ito muna yung pagtuunan mo ng pansin kesa sa pagkakaroon ng relasyon. Kasi ito yung magiging paraan para kapag ka-ready ka na sa relasyon, ay magtatagal ito. Lalo na't ang gusto ng potential person ay yung meron kang time sa kanya. Sa mga nasa relationship, yung kailangan nyo sa relasyon, syempre kailangan din niya ng person mo. Pero mas importante sa kanya, yung oras mo sa kanya. Kasi yung person mo nagkakaroon ng pagdududa at saka nalulungkot. Lalo na't ang ilan sa inyo, LDR ang relasyon. Yung time mo sa kanya ang magiging solusyon sa problems nyo. Seven of Wands, Queen of Cups, at King of Wands. Ito yung cards nyo para sa relationship. Nakadalawang cards ka na pinoprotektahan mo yung iyo or yung teritoryo mo. At saka malakas din ang kutob mo na merong mga bagay na hindi ka nalalaman. Ito na yun guys, na kapag ka hindi ka nagbibigay ng atensyon sa person mo, pagdududahan ka talaga. At ang advice ng cards ay maging kalma sa sitwasyon. Kung masyado pang mainit yung situation nyo, huwag nyo muna tong pag-usapan. Pero iwas din na hindi na lumaki pa yung problema. Sa kalusugan, hindi makakabuti para sa'yo yung sobra sa pag-effort. Kailangan mo din ng space at saka
yung bang pahinga para mapangalagaan mo pa rin yung health mo. At kung meron ka mang health issues, kailangan ng positive attitude. Makakatulong din ito sa iyo para maibsan yung mahirap na sitwasyon mo. Sa mga single, huwag kang padaig sa mga karibal mo kasi may mga nagkakagusto rin sa person na nagugustuhan mo. Ipakita mo kung gaano siya kahalaga at kung paano magiging happy ang time niyo together. Sa mga nasa relationship, naka-4 na cards ka na kung ano man yung problem nyo ng person mo sa relasyon, ay mariresolbahan nyo ito. Kasi yung relasyon nyo ng person mo ay kalma at saka solid. Gusto ka rin niyang protektahan sa mapanira or gustong sumira. Itong The Devil card ang nagwa-warning sa iyo na umiwas sa temptation, pang material man ito or emosyonal. Mas piliin yung mabuti para sa panghabang buhay na kasaganaan or happiness. Itong The Tower ang nagsasabi na may mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo na positive or negative. Pero depende sa kung paano mo ito haharapin na para maging positibo ang dating sa iyo. Itong 5 of Pentacles ang nagsasabi na kailangan mo ng pahinga. Maging maingat sa mga desisyon na gagawin at saka yung mga nangyayaring problem sa iyo ang mas lalong magpapamotivate sa iyo para masolusyonan mo yung mga may hirap na problems na dumarating na pansamantala lang.